gabi, lagot na. May bad news. Si dating Senator Trillanes, kay Senator Bato, Senator Bongo, at dating PNP Chief Albayalde, lawyer ng ICC, nagsalita na rin. Halika, atin itong tignan mga kaibigan. Kasi silang tatlo yung integral doon sa operation. Si Digong yung nag-set ng policy, si nag-utos, si Bato yung nag-implement through the PNP, Bongo naman yung paymaster. Lagot na, may masamang balita sa ex-Senator Trillanes kay Senator Bato, Senator Bongo, at dating PNP Chief Albayalde. Ito ang proposal ng prosecution na charges. Iba pa yung i-approve ng judges. With the approval of the judges, and therefore the charges that will be brought to trial will come way after the confirmation. Paano kung isang araw magising ka na may balitang hindi lang ang dating Pangulo, kundi pati sina Senator Bato, Senator Bongo, at dating PNP Chief Albayalde ay may nakaabang na arrest warrant mula sa ICC? Anong gagawin nila ngayon kung totoo ito? Sandali lang, wag muna kayong aalis kasi may pasabog si dating Senator Antonio Trillanes na siguradong ikakabigla ng marami. Pero teka, totoo ba ito? O isa lang itong pampakaba? Sa programang Storycon ng One News, ibinunyag ni Trillanes na posibleng mailabas ng International Criminal Court ang pending arrest warrant laban kina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Pero hindi raw ngayon, kundi early next year. Ang tanong, bakit sila? Kung ang dating Pangulo daw ang utak ng war on drugs, bakit nadadamay ang mga pangalan nila? Merong portion daw dun sa na redacted na andun daw yung names nung nila Senator Bato and si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano po yung balita niya doon sa issue na yun? Ito po, itatapatin ko kayo, ang pending na lang ng warrant na maaaring lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala kay Aguirre, wala kay Sara, and anybody else. Kung meron man dyan, baka kay Albayalde pa, but other than the three that I mentioned, wala na yun. Hindi naman kasi ibig sabihin na nandoon sa mga documents ay automatic na. Iba yung threshold nila ng ebidensya dito. Para nga siguradong walang mape-persecute, kailangan yung threshold ng evidence nila is certainty of conviction. Yun ang standard. O kaya ito. Pero itong sa kay Bongo at Bato, siguro earliest ito, baka mga early next year pa. Ayon kay Trillanes, simple lang daw ang rason. Una, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos, si Bato ang nagpatupad, si Bongo ang nag-asikaso ng pera, at si Albayalde ay bahagi ng operasyon. Pero kung ang dating Pangulo lang ang mapaparusahan, hindi raw kumpleto ang hustisya. Therefore, dapat kasama ang mga conspirators. Kasi silang tatlo yung integral doon sa operation. Si Digong yung nag-set ng policy, si nag-utos, si Bato yung nag-implement through the PNP, si Bongo naman yung paymaster. Kung babalikan natin, libo-libong Pilipino ang namatay sa war on drugs. Sino nga ba ang mananagot? Isa lang ba? O lahat ng nagbigay, nagpasa, at nagpatupad ng utos? Pansinin ninyo, hindi ito haka-haka lang dahil sabi ng abogado ng ICC. Atin pang pakinggan, si Attorney Conti. At una, ang charges ay narrower in scope. Sa totoo, ito ay available na kay Duterte, between the parties, and sa court, July pa lang. Ito yung inaabangan ng lahat. Kaya ito ay version as of July, kumbaga. Ito ang proposal ng prosecution na charges. Iba pa yung i-approve ng judges. With the approval of the judges, and therefore the charges that will be brought to trial will come way after the confirmation. Pero ito ang mas matindi. May mga pangalan pa raw na nakaredak at marami pang mga opisyal at marami pang mga dating opisyal ang nasangkot kaysa sa inaakala ng publiko. At bago kayo mag-isip na fake news ito, tandaan nyo, mismong ICC lang ang pwedeng magbasura o magpatuloy ng kaso, hindi Malacanang, hindi Senado, hindi rin si VP Sara. Kaya balik tayo sa tanong sa simula, paano kung isang araw magising ka na sina Senator Bato, Senator Bongo at dating PNP Chief Albayalde ay may sabay-sabay na arrest warrant mula sa ICC? Ibig bang sabihin nito, tuluyan ng mabubuwag ang team ng dating Pangulo? O baka naman may darating na miracle move para mailigtas sila? Ang tanong, mangyayari ba ito? Sa gitna ng mga balitang naglalantad na katiwalian, karahasan at posibleng hustisya mula sa International Criminal Court, huwag nating kalimutan na ang tunay na hustisya ay nabumula sa ating Panginoong Diyos. Unang Samuel 2:10.
The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of heaven shall he thunder upon them. The Lord shall judge the ends of the earth, and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed. Kaibigan, ang tao ay maaari magtago sa batas ng mundo, pero hindi siya makakatakas sa hustisya ng ating Panginoon Diyos. Ngunit heto ang magandang balita. Sa ating Panginoon Jesus may pag-ibig, biyaya at awa, at tunay na kapatawaran. Kaibigan, baka nabibigatan ka na rin sa mga kasalanan mo o sa bigat ng mundo. Ang ating Panginoon Jesus lang ang tanging daan para sa kapayapaan at bagong simula. Lumapit ka sa Kanya, isuko mo ang lahat, at pararanasan mo hindi lamang hustisya kundi pag-ibig na nagliligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil ikaw ang tunay na hukom na makatarungan at mahabagin. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, itinataas namin sa iyo ang aming mga pinuno at mga kababayan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at linisin niyo po ang aming puso. Tulungan niyo po kaming lumapit sa aming Panginoon Jesus na siyang daan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.